So, ganito lang po gumawa ng digital products gamit po ang free Canva account. Kahit baguhan ka pa lang, kayang-kaya mo to, okay? So, for the idea, ito tayo dito sa ChatGPT. Pagpunta natin sa ChatGPT, search ka lang, give me 10 best-selling digital products. Ayan. So, enter natin. And then, pag-generate ni ChatGPT, pili lang po tayo ng kung anong gusto nating digital product na pwede nating gawin sa Canva. So, while waiting, ayan. So, ayan, yan yung na-generate ni Canva. So, humingi tayo sa kanyang 10 best-selling digital products. Here are 10 best digital products. Meron tayong printables planners, digital templates, e-books and guides, online courses, stock photos, print-on-demands, kids educational printables, website, tools. Yan, meron yung mga yan. So, halimbawa, may napili tayo. Okay. Lalo na ngayon, maraming gustong magbenta ng kids educational printables. So, ano yung pipili natin? Siyempre, itong 7 kids educational printables. Okay? So, highlight natin to. Type natin, give me samples of, copy-paste natin, kids educational printables. Yan. Marami dyan. So, ibibigay yan sa'yo. Yan. Yan yung mga binigay ni ChatGPT. Tracing letters, A to C lowercase, flashcards, coloring pages, matching sorting activities, counting math worksheets, marami pa. So, kung gusto niyo talaga, since baguhan pa kayo, pwede nating pili itong letter number tracing worksheets. So, ano yung next natin gagawin? Punta tayo sa Canva. Pagpunta natin sa Canva, guys, yan, letter number tracing worksheets. Yan ang gagawin nating digital product for kids. So, tracing letters A to Z, lowercase and uppercase, tracing numbers 1 to 20, helps in handwriting and fine motor skills. So, dito pa lang nakikita na kung ano yung magiging benefit ng bata once na makabilita sila ng digital product natin. Okay? So, let's go. So, punta tayo dito. Punta tayo dito sa A4. Search natin ng A4. Pag-search natin sa A4, punta tayo dito sa Create. Search natin sa Create. So, make sure download nyo rin po ha, para hindi nyo makalimutan yung tutorial natin. Close lang natin to para hindi tayo malito. And next is, anong next natin gagawin? Tracing letters A to Z, lower and uppercase. So, paano ito gagawin? Mahirapan ba ako dito? Hindi po. So, duplicate natin to, isang page. And mamaya gagawa tayo ng cover. So, prioritize muna natin kung paano nga ba gumawa ng tracing worksheet. Okay, punta tayo dito sa colors. Pili tayo ng medyo light color. Okay. I prefer beige para mas madaling makita. Yan. Yan. So, kaya na pong bahala kung paano nyo i-change yung color. Depende sa preference niyo. I prefer the light color para madaling makita ng mga bata. So, what's next? Ano bang nakalagay dito? Tracing letters A to Z, lowercase and uppercase. Paano ba ito gagawin ni Shane? Ganito lang po yan. So, gawin natin siya. Ayan. Punta tayo sa elements. Type natin ang letter. Okay, halimbawa, punta tayo dito sa add text. Add a text. And then,
Ayan. Letter A. Letter A. Type natin yan. Type natin yung letter A. Tapos, pati yung lowercase niya. Letter A. Ayan na. So, pwede natin siya baguhin ng font. Search natin yung cute. Pag-search natin ng cute, guys, may lalabas dyan ng mga fonts na para sa pambata. So, I prefer this Niglet. Ayan. So, ganyan siya, letter A. So, mamaya, papakita ko sa inyo kung ano yung font na gagamitin natin for name or letter tracing worksheet. So, copy natin to. Letter A. And then, burahin natin yung letter na word. Pag bura natin ang letter na word, ayan, type ulit natin yung letters. Type ulit natin yung letters. Ayan. So, drag lang natin siya dito para magkasya. And what's next? Punta tayo dito sa font. Tapos, type natin KG Primary Dots. KG Primary Dots. Tapos, ayan na! So, ganito yung lalabas, mga sis. Ganitong lalabas. So, ibig sabihin yan yung susundan ng mga bata pag gumamit na sila ng letter tracing worksheet natin. So, lagay natin siya dito, copy natin, duplicate lang, duplicate hanggang sa mapuno yung page. Ayan siya. So, halimbawa, babaguhin natin naman yung color. So, pwede natin baguhin yung color. Ayan. And then, punta tayo dito sa effects para lagyan natin siya ng konting outline. Yan. Ganyan lang po. So, meron na tayong letter A. So, next, anong gagawin natin? Para mas madali sa inyo, pwede nyo po i-duplicate lang to. Halimbawa, letter A. Drag nyo lang po dito sa second page. And then, type nyo lang po yung next na letter B. Ayan. Ganyan. So, pwede natin baguhin yung color. Try natin yung B. Ayan, letter B. So, para magkaiba na sila ng color. And then, copy nyo lang po ito. Para hindi na po kayo mag-manual na magbago ng font. So, copy nyo lang siya. Ayan, type nyo lang po yung letter B. Ayan. Ayan. So, meron na tayong letter B, the tracing worksheet. Duplicate nyo lang po yan. Ipantay nyo lang po sa nauna. Yan, pantay nyo lang po ulit. And that's it. So, ganun lang siya. So, ganun lang kadali. So, kumpletuhin na natin. Add page ulit kung magdagdag tayo. So, duplicate lang natin yung yung word. And then, type natin letter C. Letter C. Tapos, duplicate lang natin yung font na nauna. And ulitin nyo lang po yung procedure. Copy, duplicate, and type lang po. Ayan. So, ganun lang siya. Duplicate. Duplicate. Ayan. Meron ka ng letter tracing worksheet na pwede mong mabenta. Okay. So, baguhin lang natin siya. Baguhin lang natin yung color para mas appealing. Punta tayo dito. So, mag-change tayo, letter C. Ayan. So, ganito siya. Ganyan lang. Okay? So, if ever naman na meron kayong gustong lagyan pa ng elements, pwede naman, halimbawa, maglagay kayo ng elements dito. Ano ba yung object na nag-start sa letter A? So, maglalagay tayo ng apple. Apple. Apple sa graphics. So, take note guys, pag free account ka lang, wag mong i-click tong naka-crown ha, kasi may bayad po yan. So, pili ka lang ng walang crown. So, this one, ayan, medyo maganda siya.
Okay? So, drag nyo lang yung apple dito sa taas. Drag nyo lang yung apple dito sa taas. And, pwede kayo maglagay pa ng another, dito. Oops. Yan. And then, if ever naman, para may matutunan yung anak nyo, pwede kayo maglagay ng word dito. Para madali lang. Ayan. So, at least, advanced na yung learning ng anak nyo. Na ma-explore niya yung ibang letters. Ayan. So, para ma-exercise niya yung proper stroking, proper na paggawa ng letters. So, letter B naman, so, usog natin siya dito, guys. Usog natin siya dito. Pwede natin siya i-group. Kung gusto niyo i-group, mamaya papakita ko sa inyo paano i-group. Pwede niyo gawin to kahit cellphone lang. Promise. So, kayo, bawa, banana. Yan. Type niyo lang yung banana. May lalabas dito sa elements. Ayan, meron dito lalabas. Ayan, banana. Okay, drag natin siya. Drag natin siya dito, guys. Okay, wait lang ha. Adjust natin. Mamaya ayusin natin yan, ha? So, pakita ko lang sa inyo kung paano natin siya gagawin. Yan. Yan. Tapos, ganyan siya. Ayan. So, pwede natin siyang i-copy din dito. Copy nyo lang po kung ano nang existing nyo na font. Tapos, edit nyo lang siya. Banana. Para hindi na kayo manual na nagbabago ng font. Ayan. Sa letter C naman, mamaya, papakita ko sa inyo. And then, gagawin nyo siya hanggang letter Z, ha? So, this is a short tutorial lang naman po para mapakita ko sa inyo kung paano nga ba gumawa ng digital product kahit baguhan ka pa lang. Okay? Okay. Letter C. So, punta tayo dito sa elements. Okay. Let's see. Ano ba yung object na? Okay. Gawin natin cup. Start tayo ng cup. Yan. So, always remember, pag nag-click kayo, siguraduhin yung walang crown. Pag free account lang kayo, kasi may bayad po yan. Yan. Ganyan lang siya. Ganyan lang. So, kayo na po bahala paano mag-design. It's up to you kung paano siya i-design. As long as kailangan appealing din yung Pero, mas maganda medyo simple, pero yung attractiveness, nandun pa rin yung paggawa ng digital product nyo. Lalo kapag kids busy books. Okay? So, drag lang natin siya, resize lang natin siya konti, and then, copy-paste, duplicate lang natin siya, para hindi ka na magmano-mano maglagay ng text, and then, ayan, meron na. Oh, that's it. O, diba? Mabilis lang. Ayan. So, mamaya, paano ba gumawa ng, ng cover? So, duplicate lang natin yung isang, yung isang page, tapos, i-drag natin siya, and then, delete. Ay. Natin siya, and then, black space. Ayan lang. Tapos, punta tayo dito sa elements. Yan, lagay natin yung mga letters na kasama. Letter A. Ayan. So, maglagay din tayo dito ng
title, Kids Tracing Worksheet. Type natin, Kids Tracing Worksheet. Pagkatapos nito, ayan siya. So, pwede natin baguhin yung color. Baguhin yung color nito. I think this one would work. Ayan, pili lang tayo. Yan. Ayan, that's it. So, gusto nyo palagyan ng konting effects? Pwede naman. Okay, lagyan natin ng, sa elements, kids. Lagyan nyo ng kids. Kasi kids yung ano natin. Kids learning. Kids writing. Yan, ganyan. Kasi yung ano natin, yung theme natin is about writing. So, pwede tayo maglagay dito ng pencil. Yan, maglagay ka rin ng pencil dito. Tapos, yan, writing. Yan, depende na yan sa'yo kung paano mo gawin. Yan, it's up to you na po. This is as an example kung gaano po kayo, kung paano talaga mag-start ng digital products kahit baguhan ka pa lang. Ayan. Ayan, tapos pwede natin siya lagyan ng edit. I-outline. Maglagay na tayo ng outline. Lagay tayo ng outline. Punta tayo dito sa shadows, outline. And then, lagawin natin white. Ayan. Ayan po. Tapos, pwede pa natin siya lagyan ng ibang halimbawa. O kaya pwede natin siya palitan nito. It's up to you guys kasi nasa inyo na po yan kung paano nyo siya gawin. The more na mas attractive po yung cover nyo, may malaking possibility na mabenta po yung digital product ninyo. Lalo na kapag for kids, kailangan mas attractive talaga siya. Para mas madaling makita ng mga buyers ninyo yung tracing worksheet niya. Okay? So, halimbawa, ayan, maglagay pa tayo ng ibang elements. Yan. Pen. Pwede pa tayo maglagay ng pen. Kids writing. Yan, balik natin yung lapis kanina. Yan, lagay natin. Halimbawa, ABC. Alphabet. Lagay tayo ng alphabet. Lagay tayo ng alphabet. Graphics. So, pili natin to. Since it's, ayan. Yan, di ba? Okay, maglagay pa tayo dito. Since ang theme natin is all about alphabets, maglagay pa tayo ng related dun sa alphabets. And then, marami pa. So, kayo lang po bahala. It's up to you kung paano niyo siya i-decor. I'll just give you ayan, magic recommendations. Click natin to.
child-friendly siya, ganon. Kailangan child-friendly po yung yan. Lagyan natin ng colors. Ano pa? B. Yan, maglagay tayo ng mga elements na color dito. Maglagay tayo ng elements ng letters pala. Ayan. This one. So, pwede natin siya ilagay dito. Since, para makita agad ni buyers mo, tracing worksheet to. Ayan. So, madali lang ma-identify. So, pwede natin siyang lagyan ng konting transparency. Ayan. Pwede naman natin. Ayan. Konti lang adjustment. Ayan. Kaya pwede tayo maglagay ng kids dito na nagbabasa ng letters. Ayan. And what the other one? So, ganun lang siya, guys. Hindi nyo kailangan pahirapan yung sarili niyo. The more na may alam kayo on how to create your own digital product, may possibility na makabenta na kayo ng digital product. So, that's it. Kahit hindi ka techie masyado, hindi ka creative, you can do this at home or anything. Kahit pwede nyo po sa kahit saan pwede nyo siya magawa. Ayan. So, gawin nyo lang po siyang parang hobby na rin. At the same time, kumikita kayo. So, gawin nyo hanggang letter C. Ayan. Diyan lang po yung mga basic on how to create your digital product. So, paano mo siya ibenta? Punta ka dito sa share. And then, downloads. Click mo yung, since printable siya, pwede mo siyang gawing PDF print. Yan. Download mo lang. And then, pwede mo na siyang ibenta. Ayan. Pag na-save na siya, yan. Yung download na file, yun yung isa-send mo sa customer. O yan yung ibebenta mo sa customer. Ayan. That's it. Kahit simple lang, guys. As long as attractive po yung kids tracing worksheet natin, madali lang siya mabenta, diba? Kahit simple lang, tingnan nyo. Kahit simple lang siya, pwede mo siyang mabenta. Okay, that's it. So, hopefully may natutunan kayo for today's short tutorial. And alam kong kaya niya rin. Kung nakaya ko man dati as a beginner, for sure kaya niya rin to. Okay, thank you!